Kumusta mga amigo? Gabe Vincent niligtas ang Lakers. LeBron James may matinding sinabi kay Stephen A. Smith. At Charles Barkley may banat na naman sa Lakers at Warriors. Nakuha na ng Lakers ang kanilang ikawalong sunod-sunod na panalo matapos pataubin nila ang New York Knicks sa score na 113-109 sa isang overtime game. Nanguna si Luka Doncic with 32 points, 7 rebounds at 12 assists, samantalang si LeBron James naman ay gumawa ng 31 points, 12 rebounds at 8 assists. Dahil dito umakyat na si LeBron bilang pangatlong player sa kasaysayan ng NBA pagdating sa dami ng panalo sa regular season. Malaking factor din talaga mga amigo sa panalo ng Lakers ang pagka-injured dito kay Jalen Brunson na mag-crash nga ang kanyang tuhod kay Austin Reeves. Si Brunson ang talagang bumuhat sa New York Knicks. Gumawa siya dito ng 39 points at 10 assists. Ang Knicks ang panglima sa liga na may magandang record kapantay ng Denver Nuggets. Subalit 0-9 sila kontra Cleveland Cavaliers, OKC, Boston Celtics at Los Angeles Lakers. Nakuha ng Lakers ang kalamangan sa first quarter. Salamat dito sa hot shooting ni Luka Doncic na gumawa ng 13 points, pero halos lahat hanggang fourth quarter ay talagang naghahabol sila. Kapag naibaba nila, laging may sagot dito ang Knicks, lalo na itong si Brunson at OG Anunoby. Pero ang maganda sa Lakers ay hindi nga nag-give up at nanatili ang kanilang poise na ayon nga kay Coach JJ Redick, magkakaroon din sila ng run hanggang sa dumating nga ang pagkakataon na naipasok ni Gabe Vincent ang kanyang tatlong sunod-sunod na tres dito sa fourth quarter na nagbigay ng buhay sa kanila. Ayon kay JJ Redick, kung wala si Gabe ay malamang talo sila. Maging si Luka Doncic ay binigyan ng napakalaking kredito itong si Gabe Vincent. Lumamang na sana ang Lakers kaso nga nagawa pang maitabla ng Knicks kaya umabot pa sa overtime ang laro kung saan gumawa ng 5 straight points itong si Luka Doncic kasama na ang mid-range at 3-pointer dagger na ito. Sumakot naman si Jalen Brunson na gumawa pa nga ng 8 points, subalit dito na-injured si Brunson at wala nang ibang nag-step up para sa kanila. While ang lupit talaga ng effort ng Lakers, lalo na sa defensive ends, wala akong masabi, parehong malupit na team. Nakita naman natin sa sideline si LeBron James at Stephen A. Smith na nag-uusap at marami ang naniniwala na pinagsasabihan ni LeBron itong si Smith na layuan nito ang kanyang anak na si Bronny James or huwag itong isasama sa anumang pinagsasabi nito sa media. After the game ay sinabi ni LeBron na kailangan pa nila pagtrabahuhan ng maigi ang kanilang laro para mas lalo pa itong mag-improve at makuha nila ang kanilang tunay na potensyal. Ayon naman kay Luka, talagang mahirap yung laro, very physical, pero kinailangan daw nila na magkaroon ng pare-parehong approach sa laro at mentality at subukang manalo. Ayon pa kay Redick, hindi naging madali ang panalo, pero hindi daw umayaw o bumitaw sa lubid ang kanyang team at nanatili ang paniniwala hanggang sa nakuha nga nila ang panalo. Kanina naman ay may rant itong si Charles Barkley at napatawan na lang sina Shaq dahil ayon kay Barkley, huwag daw natin siyang mamasamain o maiba yung pagkakaintindi sa kanya. Ang Lakers nga daw talaga at Warriors ay maganda yung nilalaro ngayon, pero ang OKC at Cavs daw sa loob pa ng 6 na buwan ay talagang malupit na ang pinapakitang paglalaro. Pero mas binibigyan daw pansin at pinag-uusapan ang Lakers at Warriors. Nako Barkley, malamang doon ang malaking market at fan base, kailangan pa bang i-memorize yan?